Ito na, mga latest sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! Magandang hapon po. Ito po si Johnny Gesmundo sa programang Sakay na ng Department of Transportation. Happy Chinese New Year nga ho pala ngayon. Kong Si Fat Kai. Ang daming versions kasi niyan no? So, tingnan natin kung naiintindihan nyo. Kong Hei Fat Choi, Cantonese daw ho yan. Kong Si Fat Kai, Mandarin. Kyong Hee Huat Chai, Hokkien. Penge Tikoy, Pinoy. Gets nyo na yan, Luma na yun, kayo naman, tatawa-tawa kayo. At meron tayong kapita-pitagang panauhing pandangal ngayon dito. Matagal ko na hong sinasabing wag ho kaming magdidikit, magsasama dahil mas gwapo ho sa akin ito. Parati kong sinasabi. Lamang ho ito ng mahigit sandosay ng paligo sa akin. Ang kagalang-galang hong Undersecretary for Roads ng Department of Transportation, Jesus Ferdinand Ortega, si Ka-Andy. Bati ka na. Good afternoon, Johnny. Happy New Year na lang ang sasabihin ko. Baka magkamali pa ako sa pronunciation, ha? Good afternoon po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, Johnny, Oo, ang dami. Meron din tayong video, audio dito. So magandang hapon po sa inyo lahat. At salamat, Johnny, sa pag-iimbita mo sa akin dito sa napakabago at nakikita kong magandang programa po na ang title is Sakay Na. Ngayon ay hindi ka na makakatakas. Makikita ka na sa Facebook, sa website ng Radyo Pilipinas, sa website ng DOTR at madidiscover ka na. So, pwede ka nang mag-shift ng career kung gusto mo mag-showbiz. Matagal na ho ang pinagsamahan namin ni Ka-Andy at ngayon naman kami parehong nasa larangan ng public service ay napakaganda ng aming mga diskusyon. Para bagang naiibang anggulo ang aming paningin sa aming mga ginagawa ngayon. Dati magkasama kami sa private sector. Okay, umpisa na natin at baka ako na naman ay masingitan ng marami tayong isisingit ngayon. Yung mga dati nating mga segments dito. Pero ang uunahin kong itatanong kay Yusek Andy ay pakibigyan nyo kami ng maigsing update nitong masalimukot na Public Transport Modernization Program. Nasaan na tayo? Unang-una talagang very controversial nga yung ating programa dahil lamang naman matagal na paraan or yung the way that we do the public transport na gusto nating baguhin kaya naging controversial. But maganda pong balita, Johnny. Yes. Very successful yung ating consolidation. Umabot ng 86%. So talagang katanggap-tanggap yan. And ang ginagawa natin ngayon ay tinatawag na route rationalization. 2 taon to, Johnny, buong Pilipinas, check ng LGUs, DOTR, LTFRB, ang bawat ruta para malaman natin kung dadagdagan natin ng sasakyan or babawasan natin para makatulong tayo sa trapiko at makapagbigay tayo ng daming sasakyan sa mananakay. So this will happen for the next 2 years. After the 2 years, Johnny, doon pa lang tayo magpapalit ng tinatawag nating modern vehicles. So sa quick answer sa tanong mo, tuloy-tuloy ang programa para sa ating commuters. Yes, so yun nga ay dahil gusto nating magbigay ng conveniente, comfortable na pagsakay ng mga commuters natin. Yun na nga, siguro dudugtong ko na lang na bakit 2 years? Dahil nga kailangan nationwide alamin ang sitwasyon sa bawat ruta, sa bawat pamayanan, sa bawat lungsod para malaman ng pamahalaan alin ang kulang, alin ang sobra, anong klaseng sasakyan, yung malaki, yung maliit, etc. Bago tayo doon sa phase na papalitan na natin ng mga modern, mga makabago. Tama. Uy, nakita mo ba yung meron ng pinakitang isang modern jeep na itsurang iconic jeepney, pero yun nga, aircon, nasa gilid ang pintuan, mataas ang bubong, etc. So isa lang yon, napakarami na nating mga pinagyayabang kay Secretary.
at sa iyo na ito ang kanilang mga produkto na pwedeng kunin, palitan, ay ipagpalit sa mga modern sa mga traditional jeepneys. Okay. Lipat na tayo. Okay? Nako, kung alam nyo lang ang daming nasasakupan nitong si Yusek Andy. Malapit na tayo next week, tama ba? Next week ay mag-groundbreaking ang Taguig City Integrated Terminal Exchange, TCITX. Tama. Ano ang magandang bakit mag-groundbreaking? Ano ba tong TICTX na to? Bakit ito dapat antabayanan at i-welcome ng ating mga mananakay? Alam mo, Johnny, itong TCITX, groundbreaking, tama ka, next week. Ito ay gaya ng PITX, which is a very successful program between the private sector at gobyerno. Ito yung nagsisilbi ng mga pasahero natin galing Southwest, mga Cavite, Batangas. Ang objective ng terminal na ito, na gagawin rin natin sa Taguig, is magkakaroon ng isang lugar lamang, doon pupunta ang different buses, even modern jeepneys, hihinto sa isang lugar, at from there, sasakay sa mga sasakyan pasok na ng Maynila. So this is a terminal that will be very convenient para hindi na pakalat-kalat kung saan kalye, maraming maliliit na terminal dahil naging successful to sa PITX. Dahil sa may Parañaque, we will have a new one dito sa Taguig. So kung ano yung experience natin, we will give the good experience to our passengers galing naman sa mga probinsya ng Quezon, ng Laguna, yung mga dumadaan sa SLEX, doon naman sila pupunta. So hopefully in 2 years, operational na yan. Nice. Babalik tayo, no? Magbe-break muna tayo, pagkatapos pag-uusapan natin yung mga pinag-usapan ni Yusek dito sa pinakahuling Senate hearing. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang DOLE Integrated Livelihood Program ay livelihood undertaking para sa mga individual na gustong magsimula ng negosyo. Isa ang Bicolanong si Jonathan Enzano sa nakatanggap ng livelihood kit sa wood carving. Binigay po ko ng router, circular, itong compressor, napakahalaga po ng binigay sa akin. Sinisiguro ng DOLE sa pangunguna ni Kalihim Bienvenido Laguesma na mapatupad sa pamamagitan ng livelihood program ang aspirasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi ng layunin ng ating Pangulong Marcos Jr. ay yung mabawasan yung incidence ng kahirapan ng single digit. Pwedeng mangyari yan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng employment. Magbibigay ng kasanayan, kaalaman para matulungan silang makakita ng trabaho. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino
nakaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Ang pambansang seguridad at kaligtasan ng bawat isa sa bagong Pilipinas, tinututukan at binibigyang halaga. Pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghatid ng serbisyo sa mga kanayunan at paghikayat sa mga rebelde magbalik sa lipunan. Nag-iisang weekend guerrilla front na lamang sa buong bansa ang natitira na malapit ng mabuwag. Sama-sama nating itaguyod ang pangarap ng bawat Pilipino na makapamuhay sa isang mas maunlad, mas makatarungan at mas malayang bagong Pilipinas. Taon-taon, 1 milyon. Ito ang naistuparin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang flagship program, ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program sa buong bansa. Sa Bulacan pa lamang, 6 na housing projects na ang sinimulan. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, hindi na malayo ang posibilidad na makakamtan ang pangarap ng libo-libong mga Bulakenyo na magkaroon ng maayos, disente at abot-kayang tirahan. Oras na matapos, kabuang 30,000 bahay ang matitirahan ng mga taga San Jose del Monte City, San Rafael, Pulilan, Pandi, Giginto, Malolos at Bukawe, Bulacan. Sa bagong Pilipinas, walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Sakay na ng Department of Transportation. At ang topic doon, Johnny, yung pending bill na Philippine Safety Transport Board na ang gusto nila ay magkakaroon ng isang ahensya that will oversee yung lahat ng sektor, maritime, aviation, pati road, para magkaroon ng isang opisina lamang na magkaroon ng investigasyon or bagay-bagay na gagawin para umangat ang safety ng ating experience dito sa ating bansa. So na-invite doon, Johnny, halos karamihan doon, mga taga-DOTR, no? Nandun yung ating mga USEC and different sectors, sa mga NGO, mga private sector, at na-discuss dito, Johnny, yung mga recent accidents, yung mga buses, trucks na nagkakaroon ng incident, na nagkakaroon ng mga aksidente, may mga namamatay. So umangat po dun sa usapin na yon, ano ba ang mga dapat gawin, pwedeng gawin, gaya ng DOTR. Kaya sa usapin na yon, dun sumulpot na meron tayong isang batas, yung Speed Limiter Act, no? Ayun. Matagal na to, Johnny, nung panahon pa ng previous administration at ang utos ng ating buting secretary, si Secretary Bautista, lahat ng bagay na meron tayo na pwede at dapat nating implement na natin dahil kailangan na natin ibawas ang mga aksidenteng nangyayari sa kalye. Kaya one of the topics natin doon is yung Speed Limiter Act. I-implement na natin yan, konting proseso na lang, and then on the part of LTO, may mga bagay silang kailangan gawin para ma-assure natin ang safety ng mga sasakyang nasa kalye. Kasi sometimes, alam mo naman, may mga experience tayo, mga parang pilot error, di ba? But before that, let us make sure that the vehicles, lalong-lalo na, Johnny, yung malalaki, ay safe. And that is the task of DOTR, LTO, pati LTFRB. Teka muna, Yusek, sa i-lemanize mo nga, ano yung speed limiter? Anong ginagawa nun? Ano yung dapat mangyari? Tama, no? Ang Speed Limiter Act, ito ay nakafocus sa mga malalaking truck, sa mga buses na may mga pasahero or goods na pag mga 5,000 kilograms or more, sila ay lalagyan ng gadget. Okay. Yung gadget na yan, it's called a speed limiter, ilalagay para sila ay hindi pwedeng tumakbo at a certain speed. In this case, I do believe it's 90 kilometers ang maximum. So lahat ng lalagyan natin dyan, hindi sila lalagpas ng more than 90. So if we do that, when we do that, at least pag nagkaroon ng aksidente, hindi sa high speed. Kasi mas madalas ang mga aksidente na yung talagang grabe, it happens because the vehicles are running in a very high speed. Dito, lalagyan natin sila ng limit, masusunod dapat ito, at bawat sasakyan na malalaki ay meron ito, para once accident happens, we will be assured it will not be as fatal
as what normally happens, alam mo naman kung mabibilis ang takbo. Hindi. Nung naka-broadcast kayo parang narinig kong part doon sa napakaraming aksidente attributable daw sa private vehicles, mga pribadong sasakyan, ang majority ng mga nasasangkot sa road accidents. Pero yun nga, you're saying na yung speed limiter na gadget ay ilalagay sa malalaking sasakyan. Ito ba ay parehong mga PUB, mga public utility buses, o pati yung mga cargo trucks? Even private vehicles na malalaki ay lalagyan natin ng ganito. Ngunit Johnny, na-mention mo na rin yung mga private vehicles, yung maliliit, ano? Kasama rin sa ating plano na programa ay iaangat natin ang level ng pag-check ng mga sasakyan para every time magpa-register sila sa atin, sa LTO, at sila ay papayagan lumabas na sa kalye, we will make sure that the vehicles in the streets, on the streets, ay yung alam nating safe at maayos. Because ang sinasabi nga nung sa hearing, hayaan na lang natin yung maliliit. Hindi, Johnny, pati maliliit. Kailangan natin i-assure na sila ay safe. So the program that we will do, it is about the big vehicles, the small vehicles, pero kailangan natin mabigyan ng pansin at tuon na lahat ng nasa kalye ay dapat nasa tamang standard, safety standard. Anong ahensya to? Ito ba LTFRB, LTO? Anong ahensya to? This is to be handled, syempre, mother agent at department is DOTR. Pero mag-implement dito ay ang LTO. Sa kanila po ang registration, ngunit isasama rin natin yun ang LTFRB para even though LTO sa sasakyan, ano? Sa LTFRB naman, yung sa speed limiter, they have to be sure na sila rin ay merong ganung gadget before they are allowed to pick up passengers dahil mabigat ang responsibilidad nila sa mga pasero. Darating po tayo dyan. This will be implemented properly para po sa ating mga kababayan. Yeah, tama So, nabanggit mo, it's in the implementation. Tama, no? Yung pag-i-ensure ng roadworthiness ng mga sasakyan, whether ito'y pribado o kaya yung mga pampubliko, kahit na yung mga truck, cargo truck, ay sa LTO. Tama ba na ito ay sa pamamagitan ng PMBIC, Private Motor Vehicle Inspection Centers? Yun ay isa namang facility. At the moment kasi, ang mga facilities na pinupuntahan ng mga pribadong sasakyan, even public, ay ang mga PMVIC or yung mga emission testing center o PETC. So these are the choices na binibigay natin sa ating mga motorista. Later on, ang ating plano ay pati yun, iaangat natin ang level ng pag-check para kahit maliit ang sasakyan mo, we have to make sure na maayos ang mga yan sa kalye. So that's the next move natin, yung tungkol dyan sa PMVIC, PETC, para ang level ng ating mga maliliit na sasakyan, gaya ng malalaki, ay safe sila. Hindi, ito ngayon na ko sa iyo, Yusek, ano. So, again, it is ang importante nakikita naming mahalaga is yung implementation. Merong ahensya, merong programa, yung PMBIC na yan, pero yung pag-i-implement ay dapat maging stricto tayo. Paano natin masasabi na roadworthy ang mga sasakyan? Marami pa rin mga nagpaparehistro na, anong tawag doon? Non-appearance. Ano ang gagawin natin? Yan ang isang epekto ng gagawin natin, maihinto natin yan non-appearance. No? Kasi that is basically responsibilidad yan ng LTO, ng DOTR, at tayo ay may gagawing paraan wherein yung mga sasakyan ay hindi na pwede yung i-re-register lang pero hindi naman nakikita or hindi pumupunta. So that will be a challenge for us, but that is the direction that we will do. Sa tulong ng mga centers na i-monitor natin at sila din mismo ang magmamonitor, we will make sure na lahat ng sasakyan, sabi mo nga, ay hindi na dadaan sa tinatawag na non-appearance. They should appear and they should be checked properly by these facilities and centers. Paano naman Yusek na sasabihin ng mga vehicle owners, mga drivers, ganun?
Kaya kami na tumatangkilik ng mga fixer o non-appearance. Pinahihirapan kami pagka magdadaan kami sa inspection, sa rehistro. Meron ba tayong pwedeng gawin para mautusan itong mga ahensya na to na hindi ganun napakaraming steps para magrehistro, para mag-inspection, para mas madali at hindi sila tumungo sa mga fixer? Alam mo, contrary sa ganong klaseng accusation or kwento, Johnny, nag-try nga ako dun sa aking sasakyan. I think a few months ago. Mas mabilis nga, mas simple. Kasi isang facility lang ang pupuntahan mo, machi-check na yung emission mo, machi-check mo na yung sasakyan mo, and then, pati sa registration, magiging tuloy-tuloy na. It is really disiplina ang pinag-uusapan doon. Okay. Kailangan natin magkaroon ng disiplina, magbigay tayo ng tamang panahon for us to go to the process para ma-register ng maayos at ma-check na maayos yung ating sasakyan. But rest assured, Johnny, tama po kayo. Any concern, gaya ng kwento mo, hanapan pa rin natin ng solusyon para it will be more accessible, mas mabilis ang proseso, at sa tamang presyo po. Yun ang importante dito. Yun. Sa tamang presyo. Na sana ay ma-address natin ito yung tamang presyo na that will be a concern ng mga public utility drivers. Tama, di ba? Oo. So, babalik tayo at papasok muna natin ngayon ang ulat tungkol sa kalagayan, mga pinakahuling kalagayan ng ating mga lansangan mula kay JC Santo Domingo. Pasok, JC! Ay, good afternoon po sa inyo, Sir Juni, at sa iyo, Yusik Ortega, at sa mga tagapanood ng inyong DOTR sa Kaina. Alagay ng ating lansangan ngayon po nga Chinese New Year. Simulan po natin, magkakaroon po ng parade route mula po rito sa may Manila Post Office hanggang marating po yan dito sa may Chinatown. Nagsimula na po yan, 2 p.m. onwards po yan. At inaasahan po natin na mabigat dali ng trapiko dyan at pinapayuhan natin ang ating mga motorista na umuyas muna tayo dyan sa mga nabanggit na lugar. At dito naman po sa may EDSA, sa may Quezon Avenue to Cloverleaf, northbound po yan mula February 3 hanggang February 7 ay magkakaroon po tayo ng road closure between 10 p.m. hanggang 5 p.m. At yan po muna ang ating lagay-lansangan mula po sa inyong ulat, JC Santo Domingo, Servisyong Garintasado, always on the go. The halal industry is expected to grow to $1 trillion industry in the international market as its global demand continues to expand. Halal certified product, sagot ka ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa ilalim ng Halal Development Program, tutulungan ang mga MSMEs o maliliit na negosyo na maging halal certified para makapagbenta sila sa global market. Plus, may opportunity ka na makakilala ng potential export partners at collaborators sa Islamic finance at halal ecozones. Kaya't kung ikaw ay isang entrepreneur, this is your chance to level up and bring your products to the world stage. Together, let us approach the future with determination and confidence, striving towards shared prosperity and success. Let us all make it happen in the Philippines. Let us do it together. Ano ang EcoZone? Bakit ito mahalaga sa programang Build Better More ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Paliwanag ni PEZO Director General Tereso Panga. Ang konsepto ho niyan, may tinalagang lugar para doon ho maglo-locate yung mga mamumuhunan na kung saan ang PESA lang ho ang merong exclusive jurisdiction dito. Other than the jobs, definitely yung mga host sa LGUs will also benefit from yung increased income nila at yung multiplier effects because of yung presence ng industry. Under President Ferdinand Marcos's administration, 27 economic zones na ang naiproklama. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Dulot ay trabaho para sa mas maraming Pilipino. A substantial number of investment pledges have already commenced operations with many more at various stages of development. Sa bilang natin, bukod sa malalaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200 at 2,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Layunin ng Department of Labor and Employment na bigyan ng tulong ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho at ang programang Tupad ang isa sa mga sagot dito. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, mahalaga ang tupad lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang tupad ay tulong panghanap buhay para sa disadvantaged at displaced workers, providing temporary employment for a period of minimum 10 days and maximum of 90 days. Gaya ng Bicol Region na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa sunod-sunod na bagyo. Ang natulungan ay umaabot na sa 270,000. Aabot na sa 1.1 billion ang infusion ng national government para sa ating emergency employment program. Isa lamang ang tupad sa mga sinusuportahan ng Administrasyong Marcos para sa pagbangon ng mga Pilipinong biktima ng sakuna. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Napalawak pa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Napalawig sa Siyam ang mga EDCA site. Ang 4 na bagong naaprubahan sa bagong Pilipinas ay ang Naval Base Camilo Osayas at Lalo Airport sa Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela at Balabac Island sa Palawan. Ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Staging area na rin ng EDCA kaya natitiyak ang disaster resilience at maritime security. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. Tara, sama na, sakay na, hatid. Okay, nagbabalik ang sakay na ng Department of Transportation at nandito sa ating studio ang artistahing USEC ng DOTR, si USEC Andy Ortega. So kanina ay pinag-uusapan natin yung nangyari sa Senado, sa hearing ng Senado at ang kanilang tinutulak ay road safety. Okay, punta naman tayo sa papanglarangan dahil nga sinasabi ko siya, napakarami nating pwedeng pag-usapan dito sa road sector. So, one time, I think it was the second episode, ay naimbita namin dito ang SAIC para sa EDSA Busway. Sinasabi namin na ang EDSA Busway ay kinokopya na sa Cebu at dyan din sa Davao. Pwede mo bang ikwento, Yusek, itong Cebu BRT at itong Davao Transport Modernization Program? Tama, Johnny, no? Alam mo, kung mapapansin mo ngayon, marami na tayong programa all over the Philippines. Mm-hmm. Meron tayong Cebu Bus Rapid Transit. Mm-hmm. Meron tayong Davao Public Transport Modernization Program. Meron tayo dito, yung bus carousel na yan. Eventually, magkakaroon tayo hopefully ng PPP at lalawak yan. Meron tayong ongoing or rather may nangyayari ngayon, pribadong sektor naman to dyan sa Cavite. Cavite Bus Rapid Transit in a smaller scale pero malaking tulong. Mm-hmm. And in fact, sa Iloilo, meron din pinag-aaralan. So, ang objective dito, Johnny, is talaga sa experience ng ating mga commuters. Accessible, mabilis, maayos, safe, at ang ultimo dito, not ultimo pala, no, ang added na objective natin dito ay mainganyo yung ating mga private motorists
na may sariling sasakyan na sumakay sa mga bus rapid transit. Dahil pag mabubuo mo yung convenient doon sa mga sumasakay naman talaga ng mga buses, maa-attract yung mga nasa private vehicles at makakabawas ka sa traffic. So yun yung mga objective natin dito. Kaya nga sa nakikita ko, Johnny, we will be replicating itong sa Cebu, sa Davao, even dito sa EDSA, at nangyayari nga ngayon or mangyayari sa Cavite in other places. Yan ang magandang objective dito. So, ano ba yung pahiwatig mo na pwede nyong gayahin yan, yung mga LGUs, pwede nyong kopyahin dahil nangyayari na nga po dito sa Cebu at saka sa Davao at pati sa Cavite. So, para sa iyo, ito ay magandang kopyahin sa mga ibang lugar sa buong bansa. Dahil nga, alam mo, Yusek, ang tawag ko nga the most efficient road transport system so far is itong EDSA busway. Kaya't ginagaya na ngayon sa ano naman ng kunyari, ano yung mga sagabal? Ano yung mga, bakit hindi pa mapabilis ang pagbukas, pag-operationalize ng Cebu BRT at ng Davao Davao Transport Modernization Program? Ang mga normal naman na challenges sa programs basically are budgets, no? Kasi yan yung mga budget na kailangan nating hingin sa ating mga kaibigan sa Kongreso para mapatakbo or magamit yung pondo sa ating mga programa. So those are challenges. Meron din tayong challenges, alam mo na, yung normal na, yung right of way. Yung mga, meron kayong kukunin ng mga certain properties, land, para makatulong sa programa. But those are normal challenges naman, Johnny, no? Parang even though kailangan natin ma-mention yon, but above all of those challenges, yung direksyon ng ating Pangulo. Sinabi niya kay Secretary Bautista, tuloy ang mga programa. So base sa ganung pananalita, talagang sometimes maybe in a year, hindi ganun kalaki ang budget, pero itutuloy po natin yan. Magkakaroon maybe ng slight delay, but it becomes a challenge, but it becomes also something that we will have to work hard, no? Ang importante kasi dito, Johnny, sa mga ganyang challenges, at saka yung na-mention natin, yung mga BRT or other programs, even yung kaninang topic natin, yung mga terminal, hindi nawawala ang focus, lalong-lalo na tayo dito sa DOTR, for the commuters. Yung title mismo ng programa mo, Johnny, sakay na. Yan basically are for the commuters. Tayo sa DOTR para sa commuters. So kung commuters yung ating objective, kasama na dyan, Johnny, yung safety, we can never go wrong as long as we attain that objective, even with challenges. Yeah, magandang napag-uusapan nga yung kulang sa pondo, hindi na ilagay sa budget, nabawasan, etc. Pero sabi nga ni Pangulo, itutuloy natin yan. Pero there is the important pillar na safety, di ba? Pero kunyari, ang gusto ko baka gusto mong ikwento yung mga ibang exciting details ng Davao. Kasi ang pagkakaalam ko is nung ginawa itong Cebu BRT, mas maganda ito sa EDSA busway. At nung nag-conceptualize ang Davao, mas maganda pa lalo sa Cebu. Ano ang mga magandang component nitong Davao Transport Modernization na to? Siguro kung maikumpara natin sa bigness, yung EDSA bus carousel natin is only from Monumento up to PITX. Isang stretch lang yan. Tama. Pero successful. Dahil parang nasa business class yung mga ordinary mananakit. Mas mabilis siya. Convenient naman kesa sa mga private vehicle. So yun yung regalo natin. And these ordinary commuters, they deserve that. Tama. Dito naman sa Cebu BRT, medyo mas mahaba pa to. When I say mas mahaba, it goes to several cities in Cebu province. So this is a bigger scale. Mas marami ang makikinabang dyan eventually. Dito naman sa Davao, dahil alam niyo ang Davao City, ito yung biggest city ata in the by Philippines. Land area. By land area, no? So, malaki rin yan, mahaba rin ang ruta na yan. In fact, we are looking at almost more than 1,000 buses yan. Halo-halo dyan yung mga electric vehicles at saka mga diesel-powered. So, kung makikita mo talaga, mas marami makikinabang dun sa Davao. So, ang challenge talaga dito, maliit kang city or malaki,
importante ayusin mo yung transportation Public transport. Yes, system mo. So sabi mo nga kanina, kung makatulong yung LGU, why not? Kung makatulong rin yung ating mga private sectors, why not? I think at the end of the day, wala namang monopoly ang gobyerno sa serbisyo sa commuters. Kung kaya natin magtulungan with private and even the LGUs, Johnny, siguro mas magmumultiply ang mga bus rapid transit natin all over the Philippines. Yun ang ating objective. Oo nga, no? So, yung mga hikayatin natin yung mga iba pang mga highly urbanized cities sa Kapuluan, ano? Hindi lang tayo magtapos sa Davao, ano, para magaya rin sa ibang mga Bacolod, Iloilo, Puerto Princesa, yung mga highly urbanized cities. Dahil nga yung nakita natin bakit naging successful ang EDSA busway? Dahil binantayan at panay ang mga narinig mo na ba yung Yusek na parang pagka pinilit mong gamitin ng busway na hindi ka naman authorized, parang career ender na yon. That's a totoo lang. Alam mo, we have to give also talaga, alam mo yan ay isang, yung SAIC yun no? Yes. SAIC talaga ang nagbabantay at make sure that yung integridad ng ating bus carousel ay nasusunod sa pamamahala ng ating Secretary Bautista at kanyang alternate ego, ika nga, si Assistant Secretary Tracker Lim. Alam kong napakabigat ng challenges sa kanya to implement the order of Secretary, ngunit he is doing it properly and fairly. Yes. Kailangan lang po natin ma-mention yun. But rest assured po, palalawigin pa natin yung EDSA Bus Carousel wherein eventually sa programa ng DOTR, pupunta na rin yan sa mga different endings. Hindi lang PITX. It will go further sa south or north. Basta ang importante po is ma-maintain natin yung bus carousel para mas milyon-milyon po makikinabang dyan. And that's the exciting part. Yung ating ordinary citizen naka-business class po ang pakiramdam pag nasa bus carousel. Pero maliban dun sa maganda yung ginagawa ng SAIC para mapanatiling efficient itong busway, bigyan parangal din natin ang mga SAIC na buwis buhay araw-araw para mapanatili nilang tuloy-tuloy ang andar ng mga Kaya palakpakan natin ang mga SAIC na nandyan sa busway, ngayon, meron na ulit tayong break at sa pagbabalik natin ay tingnan natin kung may latest dito sa sinasabing EDSA Greenways. Na ang Gensan ay ang kauna-unang lungsod na nakakamit ng 100% consolidation rate sa buong Pilipinas? Simula nang inilunsad ang PUBNP noong 2017, isa na ang Gensan sa mga unang tumalima at nakapag-modernize ng kanilang mga pampublikong sasakyan. Taong 2018, ang Gensan din ang pinakaunang LGU na naaprubahan ng kanilang isinagmit na Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Sa naganap na PUBNP Caravan sa Gensan, 64 modern jeepney units ang lumahok bilang pagpapakita ng buong suporta sa programa ng 20 kooperatiba at 2 korporasyon na sumali rito noon pang 2017. Ngayon, mas pinaigting pa ito dahil isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng LTFRB Region 12 at Mindanao State University upang pag-aralan kung paano maiangat ang public transport sa buong Mindanao. Ang MOA ay may layong magsagawa ng malalim na pag-aaral tungkol sa public transport, kabilang ang mga ruta, PUVs, at bilang ng mananakay upang maipagpatuloy ang modernisasyon sa public transport sa buong rehiyon. Ngayon, alam nyo na. Pagkain sa bawat mesa. Yan ang sentro ng kadiwa ng Pangulo. Tampok ang murang bilihin dahil ang mga produkto direkta mula sa mga magsasaka. Ngayon, meron ang Kadiwa Retail Selling, Kadiwa on Wheels, Kadiwa Express at susunod na ang e-Kadiwa. As of now, meron po tayong 108 pa lamang na Kadiwa centers
Meron tayong mga ibang Kadiwa store stationwide, nasa 287 stores po to. Sa susunod na taon, target ng ahensya na mandagdagan ng mahigit 200 pang Kadiwa ng Pangulo stores sa buong bansa. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store. Sa Kadiwa ng Pangulo, pagkain ay abot kaya ng mga Pilipino. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented. Hindi lamang natin pinapagpatuloy ang mga nasimulan ng mga proyekto, lalo pa natin pinapalawak. Ito ang Build Better More program. May hangarin itong mas palawakin pa ang mga nauna ng pagawain at sa bagong direksyon ng Philippine Reclamation Authority bilang Poverty Reduction Advocate, mas lalo itong naging posible. Ang layunin po ng Philippine Reclamation Authority ang pagmamanage po, pagre-regulate ng mga proyekto na ito upang sa ganon ay maibsan natin ang paghihirap ng ating mamamayan. Prioridad din ng programang ito ang physical connectivity, kung saan mapadadali hindi lang ang komersyo, kundi pati ang pagkakaroon ng mas marami pang trabaho at negosyo. It has been a source of great hope and optimism to me to now know that there is an enormous pool of highly competent and dedicated workers serving in our government. It is up to us to provide good leadership. They love the Philippines. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas marami na ang may trabaho. Yan ang good news ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Humigit kumulang 2 milyong manggagawa raw ang nabigyan ng trabaho. Bukod dyan, bumaba rin daw ang bilang ng unemployment rate sa bansa. Kung ating ikukumpara yung September 2023 sa September 2024, nagkaroon po ng magandang resulta ang nakalipas na taon. So from yung 95.5% na employment rate, naging 96.3 siya. Sa ating mga trabahador, underemployment too has decreased from 11.7% in May of 2023 to 9.9%. This is our lowest number since 2005. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Simula nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit 3 bilyong pisong halaga ng produktong may kaugnayan sa smuggling at hoarding ang nasabat ng pambansang pulisya. By eliminating smuggling, hoarding, profiteering, and other cartel activities, we are not only shielding our local producers, but also providing consumers with affordable agricultural and fishery products. At sa isinabatas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, ang dumedehado sa ating mga magsasaka, consumer at ekonomiya, di lang pagbumultahin, ikukulong pa. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas na mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Tara, sama na, sakay na! Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Okay, nagbabalik ang sakay na ng Department of Transportation. Naku, paubos na naman ang oras natin at marami pa tayong gustong pag-usapan kay Yusek Andy Ortega. So, bigyan mo na lang kami, Yusek, ng update dito sa active transport o itong mga
ginagawang bike lanes. Siguro maidagdag ko lang, Johnny, no? Hindi lamang tayo tungkol sa mga bus, sa mga jeep, sa mga taxi, pati rin ang mga bike lanes. Kasama rin sa programa ng DOTR. Kung napansin mo, napakalaking tulong ng mga bike or bike lanes nung nagkaroon tayo ng pandemya, di ba? So nagkaroon tayo ng maraming projects, maraming daanan sa buong Pilipinas po. Pati mga LGUs na embrace na rin itong mga bike lanes. So tuloy po yung programa na yan, ha? Even though may nakikita tayo na medyo nava-violate yung bike lanes, medyo may nakikita tayo yung mga proyekto natin medyo nasisira po, di ba? But on the part of DOTR and for the good of our sa ating mga siklista, hindi po natin bibitawan yan. We will make sure that the bike lanes will continue and will still grow po. Yan po ay kasama po sa road sector under sa akin po at itutuloy po natin yon para po talagang magkaroon pa ng choices or rather different choices ng mode of transport yung ating mga mamamayan. Yan sinabi yan ni Yusek Ortega. Yan ang sagot dito sa comment ni Mel ng Pasig na bakit daw ang bike lanes ay ginagamit ng mga motorsiklo. Para kay Yusek Ortega ay patuloy na itataguyod itong mga bike lanes at poprotektahan yung gumagamit itong mga siklista. Okay, so any last message, ano ba ang magandang gusto mong ibahagi sa ating taga-pakinig, taga-subaybay? Ano ang iyong pangarap sa ating larangan ng transportasyon dito sa bansa natin? Ano ang iyong gustong mangyari? Alam mo, siguro simple lang naman, Johnny, no? In any challenges or work or job na naran tayo, nasa private companies tayo before, di ba? We will always give our best. Now na nandito tayo sa sektor ng transportasyon, kasama dyan ang mga mananakay, we will give our best. Ibibigay po natin yung kanilang pangangailangan. And we make sure that even though temporary lang naman po tayo sa gobyerno, dahil panapanahon lang naman po yan, sa direksyon ni Secretary Bautista, sa direksyon ng road sector, and then all the friends na na-meet po natin dito sa transportation, yung mga kooperatiba, yung mga private companies, we will work together and we will make sure that the experience of our commuters will be much better as it was years ago, and we make sure together i-improve pa po natin yan. And that is the objective, that is our goal dito po sa DOTR. Salamat. At maniwala ho ko kay Yusek Andy Ortega dahil nagserbisyo sa dekada. Ang kanyang orientation is service at hospitality. Kaya't paniwalaan niyo ho itong mga pananalita ni Yusek Andy. At dyan natin tatapusin ang isa na namang edisyon ng Sakay Na, ang pinakabagong programa ng Department of Transportation. Hanggang sa susunod na Wednesday ng hapon po, maraming salamat. Ito po si Ka Johnny Gesmundo. Tara, sama na! Mga latest sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big